Palaki po ng palaki ang utang ng Pilipinas at the same time, palaki rin po ng palaki ang utang po ng Pilipino na kailangan bayaran. Kasi nga sabi nga nila rito na hindi pa nga raw ipinapanganak ang isang Pilipino, meron na pong nakapilang na utang at kailangan niyang bayaran kapag siya ay nagtrabaho na. So talagang itong si Bongbong Marcos, mukhang iiwanan po talaga ang Pilipinas kapag siya bumaba sa kanyang pwesto, na halos bangkarote po ang ating bansang Pilipinas kaya ng ginawa ng kanyang ama na si Apo Lakay, na talagang iniwan ng Pilipinas na talagang lubog sa utang. At meron pa rin itong pahabol si Bongbong Marcos na hindi pa siya kontento sa ipinasang budget natin ngayon. Mukhang balak pang umutang ng additional na 3 trillion pesos para idagdag nga daw po sa ating national budget para daw po mapalakas po ang ating ekonomiya. So ito, panoorin po natin ito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong pagdalagdag po ng utang ni Bongbong Marcos. Inaasahang aabot sa 21.48 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas pagsapit ng katapusan ng 2027, batayan sa pagtataya ng Budget and Expenditures and Sources of Financing. Mas mataas ito sa projected debt level na 19.76 trillion para sa 2026. Batay sa ulat, umaabot na sa 19.65 trillion pesos ang utang ng national government noong katapusan ng Hunyo 2026, mas mataas ng 518.98 billion pesos kumpara sa 18.54 trillion noong Mayo at 17.267 trillion noong Hunyo 2025. Kasabay ng mabagal na economic growth na 2.3% sa unang kalahati ng 2026, umakyat naman sa 66% ang gross domestic product o GDP ang debt to GDP ratio ng bansa. Ito na ang pinakamataas na antas sa loob ng 22 taon mula nang maitala ang 71.6% noong 2004. Sa projected na 21.48 trilyong utang sa 2027, 14.3 trillion ang inaasahang manggagaling sa domestic borrowing habang 7.2 trillion naman ang external debt. Nakabatay umano ang projection sa assumption na abot sa 62 pesos kada US dollar ang palitan ng piso pagsapit ng katapusan ng 2027. Samantala, inaasahang aabot sa 3.304 trillion pesos ang gross borrowings ng national government sa susunod na taon, kung saan 2.389 trillion pesos ang manggagaling sa domestic sources at 914.982 billion naman. So isipin nyo, no? 21 trillion na po ang utang ng Pilipinas bago matapos po or pagkatapos po ng 2027. So ganyan na po kalaki yung nadagdag po sa utang ng Pilipinas na dahil kay Bongbong Marcos, na wala naman tayo nakitang paglago or progreso ba kung gano'n, di ba? So hindi naman umunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino, bagkus mas lalo pang naghirap yung mga mahihirap. Mahirap na nga talagang hindi na alam kung paano pa bubuhayin yung sarili. Kaya nga yung kriminalidad ngayon sa Pilipinas talagang tumataas, gawa nga ng hirap sa buhay. Ngayon, itong utang na 21 trillion na posibleng pumalo nga matapos yan sa 2027, mukhang dadagdagan pa ni Bongbong Marcos. So posibleng umabot po ng 24 trillion ang utang ng Pilipinas pagkapasok po ng 2028. So ito, panoorin po natin itong balita kung saan nga nagpaplano pang mangutang ni Bongbong Marcos ng additional na pondo para daw mapalago ang ating ekonomiya. Pero ang problema, sa ekonomiya ba talaga mapupunta yung idadagdag niyang utang or mapupunta lang sa bulsa ng iilan? So ito, tuloy po natin. Ano ng pamahalaan na mangutang ng mahigit 3.3 trillion pesos sa taong 2027. Kung ikukumpara sa borrowing program ngayong 2026, mas mataas ito ng 20%. Layunin nitong pondohan ang pambansang budget at pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Si Renjo Modicillo magbabalita. Batay sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, ang halaga ng utang ay katumbas ng halos 46% ng panukalang 72 trilyong pisong pambansang budget sa 2027. Karamihan sa pondong ito ay manggagaling sa lokal na merkado
habang ang natitirang bahagi ay magmumula sa mga dayuhang nagpapautang at international bond market. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatuon ang susunod na budget sa mga reformang magsusulong ng pangmatagalang pag-unlad. Binigyang diin niya na sa kabila na nagpapatuloy na geopolitical tensions, inflationary pressures at pabago-bagong presyo ng enerhiya, mananatili ang gobyerno sa landas ng matatag at responsableng paglago ng ekonomiya. Halos 1.6 trilyon ng kabuuang uutangin ay ilalaan sa pagbabayad at refinancing ng mga nagmamatured na utang ng pamahalaan. Ayon sa mga ekonomista, nangangahulugang ito na malaking bahagi ng bagong utang ay hindi para sa karagdagang paggasta, kundi para sa pamamahala ng umiiral na obligasyon ng bansa. Sa ilalim ng panukalang budget, prioridad ng gobyerno ang paggastos para sa mga infrastruktura, edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain at social protection programs. Layunin nitong suportahan ang paglago ng ekonomiya at mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at iba pang gastusin ng mga mamamayan. Plano rin ng pamahalaan na humiram ng 915 bilyong piso mula sa mga dayuhang nagpapautang, kabilang ang World Bank at Asian Development Bank, habang 2.39 trilyong piso naman ang inaasahang kukunin mula sa lokal na merkado. Samantala, itinaas ng gobyerno ang target na budget deficit to GDP ratio sa 5.1% para sa 2027 mula sa dating target na 4.8%, kasabay ng mas agresibong paggastos upang suportahan ang ekonomiya. Noong Hunyo 2026, umabot na sa 19.07 trilyong piso ang kabuuang utang ng bansa, o katumbas ng humigit kumulang 66% ng gross domestic product o GDP. Bagamat nananatili ang programa ng fiscal consolidation ng pamahalaan, sinabi ng mga ekonomista na mahalaga pa ring mapanatili ang balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at maingat na pamamahala ng utang upang unti-unting mapababa ang debt to GDP ratio sa mga susunod na taon. Ako si Renjo Mudikilio, ang inyong Global Citizen Coordinator. Sipin nyo, no, bukod pala dun sa 3.3 trillion na planong utangin ni Bongbong Marcos, plano rin pala niya magdagdag pa na iba pang utang sa ibang institution na halimbawa World Bank, ganyan. So, hindi lang pala 3.3 trillion ang madalagdag sa utang ng Pilipinas. So, halos close na sa halos 4 trillion po yata yung madadagdag doon sa utang po ng Pilipinas. At the same time, kung titingnan nyo, itong si Bongbong Marcos, walang pinagkaiba sa mga mahihirap nating kababayan na mangungutang para ipambayad yung inutang. Alam nyo, di ba? Mangungutang ka para bayaran yung ibang utang mo. So, paano pa aasenso yung bansa natin kung ganyan yung sistema? Kasi alam naman natin, dito sa Pilipinas, ganyan yung nagiging sistema ng mga kababayan natin. Kaya po, hirap na hirap pong makaahon sa buhay. Gawa nga ng ang daming pinagkakautangan, ang gagawin, paikutin yung pera, yung inutang niya sa isang Bombay, ibabayad niya doon sa kabila para hindi siya masira doon, para makautang uli siya. So, parang paikot-ikot lang, paikot-ikot lang yung utang niya na imbis na mabawasan, mas lalo pang nabibigat. Noon, nababayaran mo yung utang ng mga magmamatured na, pero ang hindi niya napapansin doon, nadadagdagan lang yung utang mo kasi nga, para ka makabayad doon, kukuha ka sa ibang nagpapautang. So, itong si Bongbong Marcos, talagang, wala tong plano o hindi talaga marunong to magpatakbo ng ating bansa dahil kung titingnan mo yung kanyang sistema, ay parang hinuhugot lang sa mga nakatira sa mga, yung mga, alam niyo, hindi naman sa no offense po, di ba, sa mga less fortunate natin mga kababayan na talagang nabubuhay sa utang, ganun po ang ginagawa ni Bongbong Marcos. So, sa palagay nyo po ba, yung uutangin ba ni Bongbong Marcos mapupunta po ba talaga sa ating bansa o mapupunta lang po sa kaban ng ibang sa ibang mga politiko na mahilig pong magnakaw sa pondo po ng bayan. So, paki-comment down below po kung ano po sa palagay po ninyo. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.